next part of our worship and healing service, which is yung Word of God. Okay, yan po. No? Ang ating tema ngayong buwan na to, magtatapos po ngayong linggong ito, ay yun pa rin pong a call to the Bible to possess the land. No? At ang ating pong verse na nakalagay doon is Joshua chapter 1 verse 3. No? Actually, ang task and promise na yan ay binigay ng Panginoon muna kay Moses. No? Siya yung unang binigyan ng task, si Moses. No? Sabi sa Numbers chapter 33 verse 53, no? Na pinapahayo sila ng Panginoon to possess yung land nung Canaan. Yun yung pangako sa kanila ng Diyos at yun yung ibinibigay sa kanilang task. No? Now, during their journey, no, sa tagal, no, halos yung mga nakapasok na lang doon yung mga new generation na. Pero kung titignan natin, no, yun palang kinakausap ni Moses yung Pharaoh, no, during that time. Talagang nakikipagbuno siya para yung Israel ay papalaya doon, no. And para makarating sila doon sa pinapromise ng Panginoon na promised land, no, na pinapoposes sa kanila. Now, ang ating pag-aaralan ngayon ay yung journey ng mga Israelites, no? During their journey para maposes yung land na ipinangako ng ating Panginoon. Kaya ang topic natin for today is go forward. Sige nga po, sabay-sabay tayo. No? Go forward to possess the land. No? Yung ating pong verse na gagamitin ay makikita sa Exodus chapter 14 verse 15 to 18. No? Sabi po rito, then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the sons of Israel to go forward. No? As for you, no? Sabi doon sa mga Israelites, okay, Moses, no? Yung trabaho mo, lift up your staff and stretch out your hand over the sea and divide it. And the sons of Israel shall go through the midst of the sea on dry land. As for me, no? Si Lord naman, behold, I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go in after them. And I will be honored through Pharaoh and all his army, through his chariots and his horsemen. Sa verse 18, then the Egyptians will know that I am the Lord when I am honored through Pharaoh, through his chariots and his horsemen. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. No? Now, ngayong umagang ito, tayo ay nagpapatuloy nga doon sa ating tema, to possess the land. No? Yun po yung ating paksa ngayong August na to. No? And by the grace of God, we will keep on marching, no, to go forward dito po sa pinagagawa sa atin ng ating Panginoon, no, to possess the land. No? Napakaganda po ng topic na to at ako nagpapasalamat po sa Panginoon through Pastora El na ibinigay sa akin itong pinakahuli, no, na magturo sa inyo. No? So, yun po yung ating topic. No? Ang mensahe po natin ngayong umagang ito, tatalakayin po natin, no, ay yung go forward to possess the land. Sabi ng Exodus chapter 14 verse 15, then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? No? Tell the sons of Israel to go forward. No? In this context, no, matapos mapalaya mula sa pagkakaalipin ng mga anak ni Israel ay dumating sila dun sa Red Sea. No? Mahaba yung lakbayin, so dumating sila sa Red Sea kung saan inutusan sila ng Diyos na magkampo, no? In Exodus chapter 14 verse 1 to 2. Hanggang sa puntong ito, no, i-take down nyo na po yung verse na sinasabi ko kasi hindi ko na po nilagay dito para mabilis tayo. No? Kasi medyo mahaba po ito. No? Kaya nga sabi ko kay Marlene, hiramin ko na lang yung placard niya para ako na lang ang maggagayan sa kanya. No? Yan. Hanggang sa puntong ito, naging maayos ang mga bagay para sa mga anak ni Israel. Matapos silang mapalaya, no? Saya-saya nila. Kasi nga, nakalaya sila eh. Hanggang sa makarating sila sa dagat na pula, no? Nagpupuri sila sa Lord, nagpipiyesta sila, nagkakainan, no? Nilisan nila ang Ehipto na may lahat ng uri ng kayamanan, no? Meron silang dalang silver, gold, clothing, mga pagkain, no?
na kanilang, mga livestock na kanilang hiningi sa mga Ehipsyo. No? Sabi ng Exodus 12:35-36. So, tuwang-tuwa sila nang una silang makarating sa dagat na pula. No? Hindi nila alam, yun na yung dead end. No? Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na habang ang mga anak ni Israel ay nagsasaya, no? Sa kanilang paglaya, si Paraon ay hinahabol sila. No? Hindi nila alam na may parating na talagang malaking problema. No? Nagalit si Paraon at hinabol ang mga anak ni Israel kasama ang kanyang mga hukbo in Exodus chapter 14 verse 8-9. May mga pagkakataon din tayong ganito sa ating buhay na tila parang pakiramdam natin maayos ang lahat, no? Parang okay na okay, no? Gayunpaman, alam natin na ang mga panahong iyon ay mga pansamantala lang, no? Kasi nga habang nandito tayo, no? Talagang makakaranas din tayo dito, hindi lang pagpapala, no? Makakaranas tayo ng trials, makakaranas tayo ng mga testing sa ating buhay, no? Dahil sa sandaling maabot natin ang ating pinakamataas na kaligayahan, ay parang tila may mangyayari, no, na hindi maganda. No? Kaya ang mga mananampalataya hindi dapat nagre-relax. No? In times of blessing and in times of troubles, dapat parehas yung ating pananampalataya o yung ating katatagan sa ating Panginoon. Hindi tayo dapat lumalayo sa Diyos. No? Hindi pag pinagpapala ka sa school mo, wala ka nang ginawa, kundi mag-aral ka na mag-aral, pinagpapala ka sa trabaho mo, o so ginagawa mo ng araw, yung gabi, no? Kasi nga, akala mo blessing, pero hindi mo alam, nalalayo ka na sa Panginoon, no? Kaya dapat balanse yung buhay natin, no? Dapat lagi tayong matatag, lagi tayong nandyan, naka-in tune sa ating Lord, no? So as they camped at the Red Sea, and they were being chased by Pharaoh and his army, sinabi rin sa atin sa banal na kasulatan, na ang mga Israelita ay natakot nang makita yung mga chariots ni Pharaoh at saka yung kanyang army, no, in Exodus chapter 14, verse 10, nagkaroon sila ng pangamba. Now, if we put ourselves dun sa kanilang sapatos, sa kanilang shoes, no, lagay natin yung sarili natin sa kanila, naiintindihan ko, the same fear ay mararanasan natin during that time. No? Biro mo, grabe yung army, ang Egypt, ang pinakamalakas na bansa during that time. No? Walang bumabangga sa kanya eh. No? Tapos ito, hinahabol kayo at isa lang ang purpose ng Egypt. No? Talagang pupuksain kayo. No? So, yun yung fear, no? nung mga Israelite. Kaya talagang kung tayo yun nandun, no? Helpless, no? Feeling fear and helpless, talagang ganun din yung may encounter natin. At isa pa, no? Hindi sila maaring pumunta sa kaliwa, no? Wala silang pupuntahan, yun pa yung isang pinakamatindi, no? Hindi sila maaring pumunta sa kanan, no? At hindi sila maaring lumiko o bumalik. Kasi nga, pag nandito ka, nasa Red Sea yung harap mo, tapos ito yung mga kalaban nasa likuran mo, no? Hinahabol ka. So sa harap nila ay ang dagat na pula. In other words, trouble was on every side of the children of Israel. No? Nakakaranas po ba tayo ng ganon? Sa buhay natin, no? When are then told in the next verse how they felt about their situation, umiyak at nagreklamo sila kay Moses at nagtanong, no? So tayo, nakakaranas din tayo ng gano'n, no? Parang kaliwat kanan yung problema, no? Parang ayaw mo. Hindi pa natapos yung isa, may dumarating na naman. Parang ang feeling mo, nasa loob ka ng isang kwarto, wala kang nakikitang liwanag, puro dilim, no? Hindi umaayon yung pagkakataon sa buhay na gusto natin, no? Now, ang ginawa ng mga Israelita, umiyak sila, no? At nagreklamo kay Moses at nagtanong, dahil ba walang mga libingan, no? Sa Ehipto, kaya dinala mo kami sa ilang upang mamatay? Sabi sa Exodus chapter 14, verse 11, no? Now, there was a feeling that the worst about to happen to them, no? So, ganun yung feeling ng mga Israelita. Ano ba? Dahil ba kung mamamatay kami lahat, hindi kami magkakasya sa libingan? Kaya dito muna kami dinala para dito kami patayin, no? Tapos tatapon na lang kami sa dagat o doon na kayo ililibing sa ilang. Yun yung pananaw nila during that time. No? Now, gaano kadalas mo iniisip ang parehong bagay? No? Kapag ang problema ay tila nasa iyong likuran, kaliwa, kanan, no?
Tapos meron ka pang dagat na pula na hinaharap, no? Ini-imagine nyo ba yung problema ng Israelites that time? And nilalagay nyo ba yung sarili nyo sa sitwasyon na gano'n? No? Kasi nakakaranas din tayo ng ganito no? As a believer, meron tayong Red Sea moment sa ating mga buhay na tinatawag, no? Where we get into a situation that seems impossible for us to get out, no? Yung talagang imposible na hindi tayo makakalabas, no? At ang mas interesting pa dito is that God, no? Ito yung matindi. God intentionally put us to that Red Sea. No? Oh. Sabi nung iba, ba't ganun si Lord? No? Bakit nilagay nga sila ron? No? Naalala niyo yung 12 disciples? No? Hindi sumama yung Panginoon. Sabi nila, mauna na kayo. Maglayag, papunta sa kabila. No? Sakay sila ng bangka. Inutusan sila ng Lord. Anong ginawa nila? Nag-obey, sumunod. Tapos in the middle of that journey, biglang nagkaroon ng bagyo. Sumunod ka sa Diyos, tapos na-experience mo yung bagyo. Sometimes, nilalagay tayo ng Lord sa ganung sitwasyon. Pati yung mga Israelites. Kung makikita nyo dito sa mapa. No? Yan. Kung makikita nyo sa mapa, no? Yan, no? Tanyo? Yan yung dito sila galing, yan. Tapos kailangan nilang tawirin to. Wala silang ibang pupuntahan kasi pag bumalik sila, papatayin sila nung kalaban nila nandun No? So ang chance lang nila is makatawid sila dito sa Red Sea. No? And yun yung sinasabi ng ating Panginoon. Sabi rito sa verse, no? In Exodus chapter 13, verse 18, no? Hence God led the people around by the way of the wilderness to the Red Sea, and the sons of Israel went up in marital array from the land of Egypt. Doon sila nilagay ng Diyos. No? Tapos, ganun yung cry out nila. No? You know, sometimes, God would allow us to experience difficult situation in life. No? Pinaparanas talaga sa atin ng Panginoon yan. To test our faith. No? Minsan po, sa buhay, hinahayaan ng Lord na may ma-encounter tayong mga pagsubok. No? Natural po yan sa buhay ng mga mananampalataya. But it doesn't mean na kailangan nating mag-stop pag dumating tayo sa buhay na gano'n. No? Natural po na matakot tayo, pero hindi tayo dapat mabalot ng takot. No? Iba kasi yung natatakot ka, no? Doon sa nababalot ng takot. Parang yun na yung buhay mo. No? Yung faith mo napalitan na. Binalot ka na ng buong takot. Parang ayaw mo nang mag-move on. No? Kasi iniisip mo, puro problema na lang. No? Hindi man natin alam at maintindihan ang mga hinahayaan ng Lord na mangyari, pero isa lang po, ang sigurado. Ano yung sigurado? No? Na may plano at purpose ang Diyos sa lahat ng nararanasan ng kanyang mga anak. Amen po ba? Amen. Hindi po ipararanas sa atin ng Panginoon yan. No? Kung wala siyang purpose o wala siyang magandang plano. No? Now, Moses responded, no, dun sa mga Israelites, to their fear and hopelessness and said, do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord. In Exodus chapter 14, verse 13. No? Pag dumating ka sa pagkakataon na ang palagay mo, parang wala ka ng lusot, wala ka ng tatakbuhan, puro problema na lang dumarating, pakinggan mo yung sinasabi ng Lord in Exodus chapter 14, verse 13. Do not be afraid. No? Stand still and see the salvation of the Lord. No? Kasi yun yung nararanasan nila during that time. No? And I say to you today, no, na anuman yung nararanasan, hindi ko naman alam kung ano yung na-experience ng bawat isa ngayon. No? But one thing I know, may plano ang Diyos, and ito yung pangako ng Panginoon, no, to stand still, no, and do not be afraid. No? Stand still and see God work for you. Sometimes nararanasan natin yun para makita natin yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Hindi lang sa buhay natin, pati yung mga tao outside our life, no? Mga kapitbahay natin, mga kaibigan, mga kamag-anak, makikita nila na yung Diyos na sinasamba natin, totoo, buhay, at makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon.
Moses said, the Lord will fight for you, no? And you shall hold your peace. No? Yung Diyos ang bahala, no? Doon sa mga chariot, doon sa Pharaoh, no? Na humahabol sa atin. Ano man yung mga problema, hinahabol tayo, no? Si Lord ang bahala. There is always a way forward with God. When you and I feel like we are trapped at the Red Sea, God sees a way for us to move forward. Anong sabi ng 1 Corinthians 10:13? Ate Sarah, pwede bang paki-post 1 Corinthians 10:13? No? Maganda po yung sinabi rito, no? Sa Tagalog, sabi niya, wala pang pagsubok na hindi dinanas ng lahat ng tao, no? O ng sinuman, no? Tapos may kasunod, tapat ang Diyos, no? Hindi ka susubukin, no? Nang hindi mo kaya, no? Ito yung sinasabi, 10:13. There hath no temptation taken you but such as is common to man, no? But God faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, no? Tapat daw ang Diyos, no? At hindi kanya susubukin doon sa hindi mo kaya, but will with the temptation also make a way to escape, no? Hindi lang po tapat ang Diyos, hindi ka na sinubok sa hindi mo kaya lahat ng pagsubok na nararanasan natin, ibig sabihin, kung Diyos ang naglagay niyan, at Diyos naman talaga ang naglagay, kaya natin. Dahil kaya mo, hindi lang yun ang ibinigay ng Diyos, bibigyan ka pa niya ng paraan para makalusot. Bibigyan ka niya ng way para makalabas, no? At ang isang maganda pa, no? Lahat nung tulong, no, ay ilalagay sa iyo ng Panginoon, no? Kaya hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya wala tayo dapat katakutan. Introduction pa lang po tayo, ha? If you feel like you're standing at your Red Sea today, no? Ano yun? At ang depression, no? Takot at kawalan ng pag-asa ay pumipigil sa iyo na sumulong, no? Kasi kami ni Sis Irene, na Tylo, na purihin ng Diyos, yung tito niya, Bible study namin noong last Monday, no? I was very touched, no, ng Holy Spirit. Actually, meron akong nireading materials, pero pagdating ko lang, iba yung sinasabi sa akin ng Panginoon. Kasi pagpasok ko pa lang doon, siya na yung unang nagkwento. Mula pumasok ako, umiiyak na siya, no? Kaya pinabayaan na lang namin, nagkwento. Ang problema is yung depression. No? Grabe talaga yung attack. Anxiety, depression, no? But at the end of the day, no, talagang, sabi niya honestly, pagkatapos nito, no, tapos namin umawit, nagpray kami. Purihin ng Diyos kasi sabi niya, pumalik na yung saya niya, no? Kasi nga, ang target ko, sabi ko, Lord, pag matatapos kami nito, habang nagpray kami, wag mo na po siyang paiyakin, ha? Yun. Ang target namin, maging masaya na siya, no? Kasi tapos na siyang umiyak ng umiyak. At ginrant naman ng Panginoon, no? Natutuwa naman ako sa ginawa ng Panginoon, no? And, makakasama natin siya dun sa moonwalk. Hopefully, makasama natin siya next Sunday dito sa Panambahan, no? Purihin ng Diyos. I tell you that God will part your Red Sea, no? Sabi nga ito, you're standing at your Red Sea today, at ang depresyon, takot, at kawalan ng pag-asa ay pumipigil sa atin para sumulong, para move forward. Now, I tell you today that God will part every Red Sea na nandun sa ating harapan, no? He will make a way for us to pass through our Red Sea, kung meron man tayo, no? What you are feeling today about your situation is human of us. Yung feeling natin, kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo to, pag Kristiyano ka, laging yung pagkatalo is feeling mo lang, kasi victorious ka eh. You are a great conqueror, yun ang tawag ng Bible. Feeling lang, no? Ibig sabihin, dinadaya lang tayo ng kaaway. But don't allow that feeling to overtake you. No? Like si Pharaoh, like yung kanyang army, no? O anumang problema na nasa likuran natin, na parating sa atin. Instead, by faith, prepare ourselves to go forward sa pinagagawa ng ating Panginoon. Kaya, itong mga bagay na to, kung laging nasa sa atin to, hindi tayo makakapag-move forward. Hindi natin magagawa yung ipinagagawa ng ating Panginoon. No? This morning, we are going to look at God's instruction on how to go forward. No? Yan po. Yeah. How to go forward. Yan po yung ating topic. Number 1, no? Pray and act. No? In verse 15, sabi ng Lord, then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the sons of Israel to go
forward. No? Now, prior to this, no, in verse 10, no, as Pharaoh drew near, the sons of Israel looked, and behold, the Egyptians were marching after them, and they became very frightened. So the sons of Israel cried out to the Lord in Exodus 14:15. So prior dun sa sinasabi ng Panginoon, nakita nila kasi yung Israel, nagkaroon sila ng takot, kagaya na napag-uusapan natin kanina, no? Kaya nag-cry out sila sa ating Panginoon. The Bible says they were very afraid, no? It made sense for Israel to be afraid. Talagang meron naman talaga, no? They could see Pharaoh's army, no one side and the Red Sea on the other, no? They seem to have no chance for escape. Kasi pag dumiretso ka, Red Sea, dead end. Pag bumalik ka naman, andun yung Pharaoh at yung kanyang army, no? Ay kakatayin sila, no? But out of fear, the children of Israel cried out to the Lord. No? Israel did the right thing. No? Talagang wala. Yun na yung pinakaano nila eh, no? Sarap ng buhay. So ang ginawa nila, tak sila sa Panginoon, no? Now, dapat ganun din yung ating buhay. When we find ourselves in dangerous places with no easy escape, no? We must cry out to God because God is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. Sabi ng Psalms 46, verse 1. Tama po ba? Amen. Palakpan nga po natin ang ating Panginoon. God is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. Hindi na po bago sa atin yung pananalangin, no? I'm sure lahat po tayo dito, lagi tayong nananalangin, ginagawa natin ito dahil alam natin na ito yung napaka-importante sa ating buhay, no? Para sa ating paglago, sa ating relasyon sa Diyos, at sa pagka-experience natin ng kanyang makapangyarihang pagkilos, no? May confidence tayong lumapit sa ating Diyos sa pamamagitan ng panalangin dahil may assurance tayo mula sa Kanya na tayo ay Kanyang sasagutin. Pakinggan lang po ako, no? Sinulat ko na po rito kasi ayoko kasi medyo mahaba po ito eh, no? Ngunit ang nais ko pong sabihin sa atin ay merong panahon para manalangin, no? At may panahon din para kumilos, no? Kaya nga yung unang yung number 1 point natin is pray and act, no? Pray and act, no? Para makikita natin dito na si Moses ay nanalangin sa Exodus chapter 14 verse 15. Umiyak siya sa Diyos sa talatang 15 nang sabihin niya kay Moses nang sabihin ng Diyos kay Moses na to go forward, no? Nung umiyak si Moses sa ating Panginoon. Now, prayer and action go hand in hand, no? Marami sa atin ang gumugugol sa lahat ng ating oras sa pagdarasal, no? Dasal tayo ng dasal. At pero hindi naman kumikilos, no? Wala. 'Di ba? Hindi ko sinasabing masama yung mag-pray. Pero kailangan mo ring mag-act, no? Mamaya makikita natin kung bakit. Natutunan ko na bagamat maaari tayong manalangin, no, sa Diyos sa tumingi sa Kanya na tulungan tayo, ay dapat din tayong maging handa na maging bahagi ng solusyon, no? I cannot just pray and throw up my hands and carry on with my day, no? Maaari nating ipanalangin sa Diyos ang lahat ng takot, pag-aalala, no, anumang kailangan natin, no? Pero kailangan handa rin tayong kumilos, no? Prayer requires action, no? In the book of Nehemiah, no, yung bayan ng Diyos ay bumalik sa kanilang nasirang lungsod, no, pagkatapon ng kanilang mga ninuno dahil sa pagsubay, no? Pinangunahan ni Nehemiah yung pagbalik nila doon para i-build muli yung kanilang lungsod, no? Habang ibinabalik nila ang bato sa ibabaw ng bato, sinalubong sila ng panunuya mula sa mga bansa, no? At ang mga banta at ng pag-atake mula sa kanilang nakapaligid ng mga kaaway, no? Habang binibuild nila yung Israel during that time, no? Puro panunuya, puro pagbabanta ang ginagawa sa kanila nung mga nakapaligid sa kanila, no? Pero ang ginawa ni Nehemiah, no? Sinabi ni Nehemiah na ang mga tao ay nanalangin sa Diyos at naglagay ng mga bantay para sa proteksyon, no? Dito makikita natin ang perpektong balanse sa pagitan ng pananalangin at pagkilos, no? Ng pagtitiwala at paggalaw
ang mga tao ng Israel ay hindi basta-basta tumawag sa Diyos. No? Meron din silang ginawang aksyon. Sabi ng Nehemiah chapter 4 verse 8 to 9, "And they all plotted together to come and fight against Jerusalem and to cause confusion in it. And we prayed to our God and set a guard as a protection against them day and night." No? Nag-pray sila, "Lord, proteksyonan mo kami. Tulungan mo kami, Lord, sa mga nanunuya, sa nakapaligid sa amin, yung mga kaaway namin." Pero hindi sila yung tulog mantika lang na nakaganon. No? Meron din silang ginawang aksyon. Naglagay din sila ng mga bantay. Biblia yung nagsabi. Ayan, no? Kumilos din sila. Day and night, naglagay sila ng guard. No? Nakukuha nyo ba? No? Yung the word "and", no? Sabing ganon. "And they all plotted together to come and fight against Jerusalem and to cause confusion in it. And we prayed to our God and set a guard as a protection against them day and night." Yung word na "and", very powerful dun sa sinasabi ng Bible. Now, we need to pray and we need to act. Join hand in hand. No? Prayer requires action. No? Too many who pray fail to follow up their prayers with action. They pray and seek God for a need in their life. No? Finish praying and then sit back waiting for God to meet their need. No? Of course, siyempre, Diyos yun eh. No? Talagang yun yung plano ng Diyos. Ibigay yung lahat ng pinag-pray natin. However, never forget that we pray out of faith and true biblical faith required actions. No? Prayer requires actions. Sabi ng James chapter 2 verse 26, "For just as the body without the spirit is dead, so also faith without work is dead." No? Yun yung sinasabing yung pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So ganun din kung yung ating prayer walang kasamang action, it is dead. No? If you are praying for God to heal your body, pray, but then act. No? Hindi ko sinasabing, hindi ko minimenos na kaya tayong pagalingin ng Panginoon when we pray. No? Pero sometimes, kailangan din natin pumunta sa mga doctors, no? Instrument. Sa Bible, nandun si Dr. Luke, may mga doktor din doon, di ba? Minsan, ginagamit din yung instruments para makita yung kaluwalhatian o yung kapangyarihan ng Diyos. No? Meron akong naalalang pastor na hindi ko alam kung si Sister Edith yan, no? Na talagang nagkaroon siya ng problema sa heart ata. No? And nung nag-pray siya, pinagaling siya ng Lord, instant healing. Nung bumalik ulit sa doktor, in-x-ray siya, pinakita ng Panginoon na meron siyang pilat. So, sinasabi ng Lord na totoong may problema ka dito at pinagaling ko na, kaya nga may peklat eh. No? So, hindi ko sinasabing manampalataya tayo sa mga doktor, no? O sa instrument. Ang sasampalatayanan natin, siyempre, ang nagpapagaling talaga, yung ating Diyos. No? Pero kailangan mo ng action. No? Hindi pwedeng naghahanap ka ng trabaho, nagpipray ka sa Lord, "Lord, bigyan mo ako ng trabaho." Pero, hindi ka naman naghahanap ng trabaho. Nandun ka lang lagi sa bahay niya, nagmumukmok, nagmo-Mobile Legend, nanonood ng Netflix, no? O baka naman ang prayer mo, "Lord, ipuin mo itong mga company na to na mag-apply sa akin na para makapagtrabaho ako sa kanila." O baka ganun ang prayer natin. No? Hindi pwede yung ganun. Diba? Hindi din pwedeng gusto mong maging top sa school. Nag-pray ka, "Lord, make me top sa school. Lord, gusto ko makapasa sa board exam." Pero hindi ka naman nag-aaral. No? That is an evidence that if we pray, we need to act. Hindi pwedeng walang action. If you are praying for God to meet your financial needs, pray, but then act. Seek out successful men and women and get their wise counsel. No? Gusto mo magnegosyo. Diba? Tama lang, mag-pray ka sa Lord, magbasa ka ng Bible, papakita naman sa'yo ng Panginoon yan eh. Pero you need to start putting up your business. Huwag kang matakot. No? If you are praying for your marriage, for a relationship, no? Pray but then act. No? Seek out godly counsel from your pastor or some other qualified Christian counselor. No? Bawa, binata ka, dalaga ka, nagpipray ka. No? Totoo yung true love waits, no? Para kay Lord. No? Pipray ka. No?
Pagpipray mo, yung ibibigay sa'yo ng Panginoon. Pero mag-entertain ka rin naman liligaw para ituturo sa'yo ng Lord kung sino. Kung nagpipray ka lang, naghihintay ka lang, may pumunta ron para yayain ka, tayo na. Pwede yung ganon, no? O kaya sabihin mo, girlfriend na kita, no? O kaya, yung asawa mo, gusto mo ng maayos na relasyon, no? Pero wala ka namang panahon sa pamilya mo. Diba? Minsan, nagagamit mo pa yung ministry. No? Yun nga yung first ministry mo, yung family mo, hindi mo yung nasikaso. Diba? Kailangan balanse lagi yung buhay. That is what we need, no? Para magkaroon tayo ng maayos na marriage life, no? Yung ganon. If you're praying to grow spiritually, pray but then act. Open the Bible and read, no? Mag-pray ka, mag-devotion ka, magbasa ka ng salita ng Diyos. Gusto mong lumago ka, spiritual, no? Para ka naman kabuti sa church, pasulput-sulput ka lang. Kung kailan ka masumpungan na pag tinanong ka, kamusta, nakapag-church ka ba naman? Ba't hindi ka nakapag-church? Hindi po, nag-online ako no? Minsan nga, gusto ko lang i-suggest kay Pastor, tanggalin na natin yung online Kasi yung iba, pag tinanong mo, nakapag siya, hindi, online naman ako. No? Online Mahalaga yung nandito ka. No, nag-meditate ka ba ng Word of God? Paano ka lalago kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos? Paano malalaman yung kalooban ng Panginoon sa'yo? No? So maraming beses, no? Gusto mong magamit ng Lord, nagpipray ka. No? Na, Lord, ma-born again tong mga kamag-anak ko, mga kapatid ko, pamilya ko, pero hindi mo naman sinishare ng gospel. Tapos minsan ikaw pa yung nagiging katitisuran. No? Pag nasa church ka, panay ang taas mo ng kamay, panay praise and worship. Pag uwi mo sa bahay, ultimo yung asmo, pag nakita ka, tago ng gano'n takot na sa'yo No? Ganun yun, no? Pray and act, no? Pakita natin na yung pinag-pray natin, pinamumuhay din natin. Tama po ba? Amen po ba? Yan, no? Marami na nagagalit, no? Sabi ni James Hudson Taylor, believing prayer will lead to wholehearted action. No? Sabi ni James Taylor. Kaya po napaka-importante, no? Nung prayer, hand in hand with action. Amen po ba? Number 2, how to go forward, focus on what you have. Sabi ng verse 16, as for you, lift up your staff and stretch out your hand over the sea and divide it, and the sons of Israel shall go through the midst of the sea on the dry land. Now, ang pangalawang makikita natin dito na instruction, in order to go forward, ay mag-focus tayo kung ano ang meron na tayo at gamitin ito. No? Madalas kung bakit hindi makausad yung tao sa buhay, no? O kaya yung church, no? Pag mayroong mga pinagagawa yung Panginoon. Kasi nagpo-focus tayo dun sa mga buhay na yung wala tayo, yun yung nililista natin no? Ay, hindi ako ganito kasi wala ko nito, hindi kami, no? Wala ko nito, kaya mahihirapan, no? Pero hindi tayo nagpo-focus dun sa kung anong meron tayo, no? Madalas kung bakit hindi makausad ang tao sa buhay ay dahil sa mas nag-focus tayo na makuha ang wala tayo kaysa mag-focus kung ano ang meron tayo. No? Minsan, hindi natin namamalayan na yung isang bagay o mga bagay sa atin na maaaring maging kapaki-pakinabang para sa ating pag-usad sa ikaluluhati ng Diyos. No? Ngayon, meron tayong bubuksang gawain sa moonwalk. No? At purihin ng Diyos, lahat ng bawat ministry na nandito, walang mga reklamo yan. No? Amen po ba? Pumalakpang nga yung mga anak ng Diyos na mga hindi reklamador. Ayan, no? In 2 weeks time, magbubukas yung moonwalk. Worship and healing service. Extension ng JLDB. No? Pag-pray natin yung lugar, mamaya, no? Meeting na lang, ipafinalize natin. No? Pero in 2 weeks, mag-start na siya. So, kakailanganin natin yung music ministry, mga asheret, lahat ng kung ano yung ginagawa natin dito, susupport po tayo lahat doon. At naniniwala ako na hindi magreklamo. Kasi yun yung meron tayo. Kung ano yung meron tayo, yun yung ibibigay natin sa Panginoon at gagamitin natin para maposes yung land na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen po ba?
Amen. Purihin po ang Diyos. Nga, palakpakan nga natin yung Panginoon. Ha? Nung si Moses ay tinawag ng Diyos, ibinigay niya ang lahat ng naiisip niyang dahilan para makaalis. No? Tandaan niyo si Moses, sa nais ng Diyos na gawin niya. No? Sinabi niya na hindi siya karapat-dapat, hindi siya magaling magsalita. No? At nag-aalala siya na baka hindi siya paniwalaan ng mga Israelites. No? Katwiran niya na hindi siya magaling magsalita, kaya sinabi niya sa Diyos na magpadala ka na lang ng iba. Meron bang nakaranas sa inyo? Mga leaders, no? Pag meron tayong inassign, oy, parang naiihi pag sinabi mo, nakita yung schedule, parang hindi na makaano, lagpos yung gano'n, no? Mabuti na lang, wala dito yan. Lahat, on the go. Amen po ba? No? Pag inassign mo, talagang, no? Kakailanganin natin ng mga manggagawa ron. No? At yung mga tatayo, talaga. No? Yan. At sa gitna ng talakayang ito, no, yung talakayan natin, no, sa pagitan ng Diyos at ni Moses, tinanong siya ng Diyos, no? Usap sila, puro siya reklamo, no? Sabi ng Diyos, anong meron ka? No? Anong meron ka? What is in your hand? Sabi ng Lord sa kanya. And he said, a staff. No? Sabi ni Moses, there is nothing unusual, no, or extraordinary about Moses, no? Tao lang siya, kaya natin, no? At dun sa staff na dala niya, no? Ang staff ay simpleng staff lang ng pastol. But itong staff na to, no? But once it was given to God, no? Moses was able to turn it into snake, no? Turn the water into the blood, bring frogs upon the land. It caused the water of the Red Sea to stand up. It brought water out of the rock. Miracles happen when the staff offer to God. No? You know, marami tayo. No? Tanungin mo yung katabi mo, anong meron ka? Tanungin mo. Yan. Paggamit mo sa Lord. Ibigay mo sa Lord. Huwag kang matakot. No? Huwag kang matakot na magpagamit sa ating Panginoon. Once you surrender it to God, gagamitin ng Lord yan. From ordinary to become an extraordinary. Because of you? No! Because of the power of God that will manifest sa kung anong meron kang kakayanan. Amen po ba? Kaya wala dapat matakot. No? Piniprepare na kami. Totoong piniprepare ko kayo dun sa mangyayari ngayon. No? This September, mapapaagat talaga tayo. No? Magkakaroon ng church sa Moonwalk. Binigay na sa atin ng Lord yan. No? At hindi natin, pag binuksan natin yung gawain, no? Pag nagbukas tayo ng gawain, hindi siya sinasara. Pinapalago. Amen po ba? No? Maraming ipagagawa sa atin yung ating Panginoon during that time. Palakpakan natin, Lord. Napakabuti ng Lord, no? We pray for an extension church, no? Our elders doon sa talagang binabato sa mga pastors at tumutugon tayo. Ang kailangan talaga lang natin tumugon. Kasi ibinigay na nga ni Lord eh. Di ba? Ito yung mga sample ng mga taong ginamit ng ating Panginoon. No? Tignan natin. No? In 1 Kings, chapter 4, verse 1 to 7, merong isang balo ng isang propeta. No? Yung asawa niya, nung namatay, marami siyang utang. No? Tapos lumapit siya kay Elisha, no? At sinabi niya, may problema po ako. Kasi po, yung mga anak ko gagawing slaves. No? Kasi po, yung utang hindi kami makabayad. No? Now, tinanong ni Elisha, yung lingkod ng Diyos, tinanong yung babae, anong meron ka? Meron po akong langis, kakapiraso na lang po yun. Sabi niya gano'n. O sige, kunin mo. Tapos pumunta ka sa mga kapitbahay mo, kumuha ka as many as you can ng mga jar na pwedeng paglagyan ng langis. Walang tanong yung babae, nabalo. Umuwi, kumuha ng mga lalagyan. Tapos kada binubuhos niya yung langis na meron siya, napupuno yung jar, hanggang sa yung mga jar na hiniram niya, wala na siyang paglagyan. Doon nag-stop yung flowing ng oil. No? Na bumalik siya kay Elisha. O sabi ni Elisha, ibenta mo yan, tapos bayaran mo yung utang mo, malaya ka na. It is an extraordinary power of God. Amen po ba? Na ginamit ng ating Panginoon. Next is
In John chapter 6 verse 1 to 14, nung nag-feed si Jesus ng 5,000, no? Puro mga lalaki lang yung nasa counting nito. Ang ginamit niya ay 5 loaves and 2 fishes. Pero napakain yung napakaraming tao at sumobra pa. Amen po ba? So kita nyo, yung ginagamit ng Panginoon, from ordinary to extraordinary. No? Si David, 1 Samuel 17, no? Ano yung ginamit niya? 5 bato at saka yung kanyang tirador para patayin yung napakalaking warrior nung Philistine, si Goliath. No? Si Samson, no? Yung Joe, nung isang hayop, yun lang ang ginamit niya, marami siyang napatay na kalaban ng ating Panginoon. No? I want to tell you this morning that God works exactly the same way today, no, as He did in the Bible days. May mga bagay tayo sa ating buhay, no, na kung anong meron tayo, isurrender natin sa Panginoon, gagamitin ng Lord, yung mga bagay na yan, it will become extraordinary sa pamamagitan ng ating Diyos. Amen po ba? Palakpakan nga natin yung ating Panginoon. No? Kung may asawa kang chismosa o kapitbahay mo chismosa, share mo ng gospel, gagamitin ng Lord yan para sumunod, i-chismis yung ating Panginoon. Huwag mong awayin. No? Bagay, hindi lang ngayon babae chismosa, pati lalaki na rin eh. No? Share mo ng gospel, maganda nga yan. Alam mo, pag na-share mo ng gospel yan, gagamitin yan Lord. No? May kapitbahay kang ganyan, like kang sinisiraan, huwag mong awayin. No? Pag pray mo, then you act. Puntahan mo, share mo yung gospel. No? Pag na-share mo ng gospel yan, gagamitin yan ng Lord for His glory. Amen po ba? Ganyan kabuti yung ating Panginoon. What do you have? What is available to you in your possession? Yan yung gagamitin ng Lord. No? You know, we could all make a long list, no? Doon sa mga wala tayo na gustong-gusto nating makuha para magamit tayo ng Panginoon. Pero hindi mangyayari yun. Kung ano lang yung meron tayo, yun yung ibigay natin sa ating Diyos. No? Do not focus much on what you don't have or what you cannot do or what you are not. Pay attention to what you already have and commit them to God, no? Para magamit ng ating Panginoon. No? Hindi na mahalaga kung ikaw ay mayaman o mahirap, mataas yung pinag-aralan o hindi. Basta you commit yourself to the Lord, gagamitin ka ng Panginoon, you will become from ordinary to extraordinary person or servant of God. Amen po ba? Amen. Number 3. Yan. Let God take care of your problem. Sabi ng verse 17, no? Hanggang 18, as for me, behold, I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go in after them, and I will be honored through Pharaoh and all his army, through his chariots and his horsemen. Then the Egyptians will know that I am the Lord, when I am honored through Pharaoh, through his chariot and his horsemen. No? Ano ang sinasabi ng verse 17? No? Ang sinasabi ng Panginoon ay yung mga problema natin na nagiging dahilan para hindi tayo makamove forward, wag na po natin masyadong pag-iisipin yan. No? Ibigay po natin yan sa Panginoon and let God take care of that. No? God is telling Moses, habang umuusad kayo, ako ang bahala kay Pharaoh at sa kanyang hukbo. Patitigasin ko ang puso ng mga Ehipsyo para habulin nila kayo, pero lilipulin ko. No? Ito, maganda, no? Sabi ng Lord, nilagay ko kayo dyan. O sige, no? Anong meron ka? Yung stab. Hatiin mo yung dagat. Nung nahatiin yung dagat. O sige na, dumiretso na kayo. No? Huwag mo nang intindihin itong problema mo nasa likuran. Ako nang bahala dyan. No? So kahit na nilagay sa'yo ng Panginoon yun, siya pa rin ang mag-take care ng mga bagay na yun. No? Ako nang bahala at sa pamagitan nito, malalaman nila na ako ang Panginoon. That is for the glory of God. No? Kaya yung mga problema natin, wag mo nang ibigay mo na sa Panginoon, no? Isipin mo lang, no? Kung habang umuusad sila, no? Habang naglalakad silang ganyan sa dagat, no? Nanahati. Tapos, nakikipaglaban sila dito, no? Sa umahabol sa kanila. Paatras ng paatras, no? Ayan. No. Hindi totoo yung sinasabi ng Panginoon. Na sinasabi, go forward, no? Go forward. Huwag mo nang intindihin to. Huwag ka na makipaglaban, no? Ba't ka nga pala makikipaglaban doon sa mga bagay na hindi mo naman laban? Napagtagumpayan na ng Lord yan eh. Amen po ba? No? Kaya diretso ka na lang. Gawin mo yung pinagagawa ng Panginoon, no?
Huwag na nating intindihin kung ano man yung mga problema. Kaya yung mga bagay, nagiging dahilan kaya hindi tayo nakakapag-move on sa buhay, personal man, or spiritual, ibigay na natin sa Lord. Huwag na nating isipin. Remember also, hindi lang nila concern yung mga Egyptians o mahabol sa kanila. Concern din nila kung paano sila tatawid sa dagat. Pero may solusyon pa rin ang ating Panginoon doon. No? Si Lord pa rin ang bahala doon. No? Many of us cannot go forward. No? Cannot grow spiritually. Cannot be used by God. Tama po ba? Many of us are stuck in our situations and problems because nabalot na nga tayo ng takot eh. No? Ulitin ko, hindi ko alam kung ano yung meron kayong problema. No? Pero kung nagiging dahilan yan na hindi kayo nakakapag-move forward, no? Sasabihin ko sa inyo, si Satan na nag-hold sa inyo. At huwag niyong intindihin. Ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. No? Many of us are stuck in our situation and problems because nabalot na tayo ng takot, pag-alala, at pagdududa dahil sa mga ito. We are so burdened with worries to the point we are forgetting what really matters. No, hanggang sa nakakalimutan na natin kung sino ba yung Diyos na sinasampalatayanan natin. So hard to move around and keep doing things if you have lot of worries. No? Talagang mahirap magtrabaho pag merong mga ganyang isipin. No? Nagpatong-patong na. You cannot focus on doing your work well when you are burdened with so many problems. But what we are to do with all our burdens, no? Today, many people are stressed and depressed because they don't know where to go when the troubles of life hit them. Kaya nga napaka-importante na, ayun, lagi tayong humahayo, no? Para may paliwanag sa tao. And hindi lang yung mga taong hindi mananampalataya nakakaranas nito, no? Even yung mga Christians, no? But if we are connected, no, and intimate with God through Christ, you will find rest from all the worries and troubles in life. So dapat lagi kayo nakakonect. Ano yung sinasabi ng Panginoon? Come to me, Matthew 11:28, all who are weary and heavily laden, and I will give you rest. No, we can find relief in God. No, maaari nating ibigay sa Kanya yung lahat ng ating pag-aalala. No? Cast all your anxiety on God because God cares for you. Sabi ng 1 Peter 5:7. No? Lahat, no? Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and pleading with thanksgiving. Ba't nawala? Yan. In thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all comprehensions will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Tingnan nyo, ang daming pangako ng Panginoon, no? Na hindi natin kailangan mag-alala. No? Hindi tayong maaaring tumakas sa ating mga problema o magpanggap na wala sila. No? Pero mga nagsasabi rito na walang problema, ewan ko lang. No? Pero ako sabihin ko sa inyo, meron din. Ngunit maaari nating alisin ang pagkabalisa na dulot ng ating mga problema. What we do is to turn to God. No? Instead of carrying the burdens that weigh us down and weary us, we can give them to the Lord and let Him carry them. No? Yun lang yung gagawin natin. No? Now, our mandate, no? In Numbers chapter 33, verse 53 po yan, hindi 35. Sabi ng Lord, take possessions of the land and settle in it, for I have given, no? You the land to possess. Binigay na ng Lord, no? Matthew 28:19-20, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And this is the promise. And surely I am with you always to the very end of the age. That is our mandate. No? And yung ating journey, no? In our journey to do this mandate, sometimes we will create mess. No? Saan nakaka-create tayo ng mga kalat? We will face trials. No? Makakaranas tayo ng mga trials. Lalo na yung uumpisahan nating gawain sa mundo. No? Marami tayong may experience along our journey. Hindi ko sinasabi sa inyo, sabi ni Randy, sabi niya, madali lang. Hindi, no? Kaya nga, nire-ready na tayo ng Lord, eh, no? We will become victim, no? Yung natitrick, no? But do not worry, no? Just
trust God, and go forward. Let Him take care of your troubles and be blessed. You know why? Because, yun po yung sinasabi, only God can turn your mess into a message. No? Yung mangyayari sa buhay natin, nagiging message ng Panginoon para sa mga tao na lalapit sa ating Diyos. No? A test into a testimony. Yung test ng ating faith, magiging testimony. No? Kaya nga mahalaga yung testimonials ng bawat isa. Nagiging encouragement siya sa bawat isa. A trial into triumph. No? Anumang trials yung makakaharap natin, gagawin ng Panginoon yan at magiging triumph yan para sa atin. No? And if you feel victim, it will turn into victory. No? At sino makagagawa niyan? Hindi po tayo. Hindi po si Pastora, hindi po ako. Yung ating pong Diyos. Kaya ang lahat dapat, we trust God, let Him take care of us and be blessed. No? When they follow God's instruction, God made a way for them. God destroyed their enemies. No? The same also for us. When we learn to pray and act, focus on what we have, and use them and let God take care of our problems, He will make a way for you, no? And for me. Conclusion, how to go forward? Pray and act. Focus on what you have. No? Huwag ka na mag-focus dun sa mga wala ka. No? Let God take care of your problems. No? Yan po yung sinasabi ng ating Panginoon. Now, iwanan ko kayo ng reflection. No? Ito po. No? Pwede nyong tanungin yung sarili sa bahay o kaya kung magkakasama kayo dun family, magtanungan kayo, what is a problem in your life right now? Kasi importante ito no? Pag nagka-quiet time or nagde-devotion kayo, what is the problem in your life right now that is difficult for you to overcome? Ano man yung problema, no? Na nahihirapan ka na i-overcome, no? Do you trust God about your problem? No? How do you show your trust in Him? No? Yan po yung iiwanan kong tanong sa inyo and pwede kayo mag-note, sagutin niyo yung Lord, at ito po ay tanong ng ating Panginoon. Purihin po ang Diyos at palakpakan po natin yung ating Diyos na buhay. Sige po, tayo po tayong lahat. Reflection. No? Maganda sana kung may oras pa tayo, madiscuss natin dito. No? Kasi may sinasabi yung Lord na kailangan maging malaya tayo sa mga ganitong bagay. No? Talagang may pag-pray. No? Kung meron kayong mga dinidisciple, kaibigan na inaalagaan, tanungin nyo, no? Pagka binibisita nyo o kaya tinatawagan nyo, tanungin nyo, meron ka bang problema? Paano ba ako makakatulong? No? Na halimbawa, yung mga kapatiran mo, kasama mo sa church, no? Kamustahin mo, ask them, no? Maganda pa rin yung kinakamusta, no? Hindi natin namamalayan, baka meron silang problema na hindi nila masabi-sabi, no? Nahihiya sila, no? So, para maipag-pray natin. And dun sa mga kapatiran na merong ganyan, no? Kung meron kayong gustong i-surrender sa Lord, kailangan nyo ng prayer, you can approach Pastora Elna, you can approach every leaders dito po sa church, pwede nyo akong i-approach, si Brother Alan, no? And we are ready to pray for you, no? Kailangan ma-ready natin yung ating mga sarili kasi merong malaking gawain na ipagagawa talaga yung ating Panginoon sa atin, no? And lahat ng mga bagay na to para magawa natin to, para makapag-move forward tayo, ay kailangang maging malaya tayo sa mga ganitong bagay. Amen po ba? Hallelujah. Sige, let's sing this song. No? Marami mang hadlang sa akin
ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Lubusang ang kinig, lubusang ang kinig, ang buhay na daan para lamang sa iyong kaluguran. Hindi man kita kayang higitan, laging susubukan ibigay sa'yo ang pinakamainam. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang For the last time. danasin ko, basta't ikaw, For the last time. Jesus, Ikaw ang gantimpala. buong kagalakan, Yes, Lord. ikaw ay aking Yes, Lord. paglilingkuran. Kahit po nahihirapan kami, Panginoon, magpapatuloy kami paglilingkod sa iyo, Lord God. Walang anumang kabigatan, walang anumang problema, walang kahit na sino man na pwedeng humanda sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Anumang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Panginoon, aming Amang Diyos na buhay, banal at makapangyarihan. Lord, maraming salamat po, Panginoon o Diyos, sa iyong kabutihan, Panginoon o God. Hallelujah. We praise your holy name, Panginoon o Diyos. Lord, hindi ko po alam, Panginoon o God, kung anumang mga kabigatan, Panginoon o Diyos, anumang mga problema, meron ang bawat isa na naririto ngayon, Panginoon o God. Sakit karamdaman man to, Panginoon o Diyos. Ikaw ang aming dakilang manggagamot, Lord God.
You are our great healer, Panginoon o Diyos. We declare healing upon healing sa bawat katawan ng iyong mga anak, Panginoon o Diyos, na nakakaranas ito ngayong umagang ito, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. High blood pressure, diabetes, Panginoon, any infection out in the name of Jesus. In the name of Jesus. Any attack of the enemy, depression, anxiety, right now, out in the name of Jesus. You are our healer. You are our great God, Panginoon o Diyos. You are our peace, Panginoon o God. Let your peace be upon us, O God, right now. Ano mang bumabagabag sa aming mga puso ngayong umagang ito, Panginoon o Diyos. Palitan mo to ng kapayapaan na nagmumula sa iyo, Lord God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon. Financial problem, Panginoon o God. Please supply all our needs according to your riches and your glory, Panginoon o God. In the name of Jesus. Sino mang mga nangangailangan, Panginoon o God. Lord, i-provide mo ang bawat pangangailangan ng mga taong naririto ngayon, O God. In the name of Jesus. Pagpalain mo ang bawat isa sa kanilang mga trabaho, Panginoon, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa mga walang trabaho, Panginoon, bigyan mo sila ng trabaho, Lord God. In the name of Jesus, pagpalain mo ang bawat negosyo, Panginoon, O God. In Jesus' name. Ang bawat pamilya ay ayusin mo ang relasyon, Panginoon, O Diyos. Ayusin mo ang relasyon ng mag-asawa, Panginoon, O God. Heal the broken-hearted, O God. Heal the broken marriage, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ayusin mo ang relasyon ng magulang sa anak. Ayusin mo ang relasyon ng magkakapatid, Panginoon. Ang buong sambahayan, Panginoon, O God, ay pagpalain mo, maghari ang iyong pag-ibig, O Lord God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, use us, Panginoon, O Diyos. For your glory, Panginoon, O God. Hindi mo hahayaan, Panginoon, na merong may sakit karamdaman, Panginoon, O God, sa aming kalagitnaan, Lord God. Sapagkat ang mga katawan na to, Panginoon, O God, ay gagamitin mo to advance your kingdom, Panginoon, O Diyos. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Teach us, Lord God. Hallelujah. Puspusin mo kami ng kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, O God. To move forward, Panginoon, sa lahat ng ipinagagawa mo sa amin, Lord God. In the name of Jesus, we declare Jesus is Lord all over Moonwalk, Panginoon, O God. In the name of Jesus, we claim Moonwalk as your territory, Panginoon. We possess that land, Panginoon, O God. Every people, Panginoon, O Diyos, matanda, bata, Panginoon, O God, kikilalanin ka, tatanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. We pray sa lugar, Panginoon, O God. We pray for Blessed Adelaide Academy, Panginoon, O Diyos. We pray for the honor, si Melanie Tylo, Panginoon, O God. Blessing upon blessing upon blessing upon blessing, ipagkaloob mo sa kanya, Panginoon, O God. In the name of Jesus, as we possess this land, Panginoon, O Diyos, that you have given us, this is the land of milk and honey, Panginoon, O God. In Jesus' name, we declare, Panginoon, O Diyos, na gagamitin mo ang lugar na yan. I-bless mo, Panginoon, O Diyos, upang ang gawain mo ay lumago sa lugar na yan, Panginoon, O God. In the name of Jesus. Ingatan mo ang buo niyang family, Panginoon, O God. In the name of Jesus, we pray, Lord, na makasama namin sila sa gawain dyan, Panginoon, O God. In the name of Jesus. Ikaw ang aming dakilang Diyos na buhay. Walang makahihigit sa iyo, Panginoon, O God. Father, tulungan mo kami sa araw-araw ng aming buhay. Huwag mong hayaan na maging hadlang ang anumang problema, Panginoon, O God, sa aming buhay upang kami ay magpatuloy sa paglilingkod sa inyo, Panginoon, O Diyos, in the name of Jesus. Anumang hadlang, Panginoon, ay alisin mo, Lord God, sa aming daraanan upang ang aming buhay ay mapagamit namin sa iyo mightily and effectively sa inyong ubasan, Panginoon, in the name of Jesus. We thank you, Lord. We glorify your name, O God. Salamat ng maraming, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.